Kung alam ko na ang bus na ito ay patungo sa impyerno, hindi ako sasakay kahit mamatay pa ako. May 2 oras na lang bago ang pagpatay ng mga halimaw sa mundo. Xiao Hao, tingnan mo, masaya pa ring sumakay sa bus na ito. Mas masaya ito kaysa sumakay sa high-speed train. Ikaw, gusto mo lang ng bago. Kapag nakasakay ka ng 15 oras, ikaw ang mapapagod. Tumigil na kayo, mahina na nga ang signal. Yung ibang anak mayaman, nag-enjoy lang ng buhay. Tayo namang mga ordinaryong manggagawa, ganito na ang araw-araw. 10 taon na akong namasukan sa syudad. Sa wakas, nakaipon din ako ng 200,000. Pwede na akong umuwi at magbukas ng maliit na tindahan. Sobrang lamig na, parang hindi na normal. Tingnan mo. Ano yon? Parang may something sa loob ng bahay. Bilisan mo, bumaba ka muna. Hindi maganda ang daan sa unahan. Hintayin nating mawala ang fog bago umalis. Haw-haw. Mamamatay na ako sa lamig. Ang labo ng pagbaba ng temperatura. Parang nasa loob ng isang yelo. Baka ito na ang katapusan ng mundo. Ano yon? Pangunahing fog emergency. Sarado ang lahat ng ruta. Manatili sa loob. Bilisan mo, tumakbo. Anong kalokohan ito? Mabilis na sarado. Kailan ba ako makakauwi? Xiao Hao, malamig ako. Putang ina, anong sira-sirang signal ito? Paano na ang negosyo ko? Mukhang hindi tayo makakaalis. Ang temperaturang ito ay hindi simpleng pagbabago ng panahon. Tulong, mas malamig sa labas. Huwag magpanik, hindi pa sila makakapasok dito. Nakita na ang host ay nasa matinding kapaligiran ng buhay. Umabot na sa threshold ang pagnanais na mabuhay. Ang sistema ng espasyo ng Tuntunshu ay nag-i-activate. Matagumpay na nakabing. Putang ina. Ayoko nang magtagal pa sa lugar na ito kahit 1 minuto. Anong hinihintay ko? Sarado ang highway, aalis na ako. Nasa harap lang ang bahay ko, mga 10 kilometro ang layo. Makakarating ako bago magdilim. Parang may narinig akong tunog kanina. Pagod lang ba ako at nagkakaroon ng mga ilusyon? Host, Su Wanli. Lakas, 1.1. Mabilis 1.2. 1-0 Huwei sa mabilis 1.2 20 1-0. 1-0 Zhan Huwei sa katawan 1.320 1-0 1-0. Tumpak sa isip 1.5. Huwei sa isip 1.5 taunang halaga ng paggamit ay 1. Espasyo 1 kubikometro. Sa editum text maaring lumago. Pangunahing gamit. Pagbabalik ng inventaryo. Mga bagay na iniimbak ng host sa espasyo ay ibabalik batay sa halaga ng bagay at tagal ng imbakan. Maaari itong maging sa pamamagitan ng multiplier o kalidad. Mas matagal na nakaimbak, mas malaki ang kita. Maglagay ng 1 piraso ng tinapay, ibabalik sa iyo ang malaking pagkain. Hindi ito ilusyon. Dumating na ang aking gintong daliri. Ibinabalik ng sistema. Binabati ang may-ari. Ang defeato ay puno ng init. Puno ng init. Ang marangyang hotpot na may masarap na amoy ay naibalik na. Sa pagkakaroon nito, hindi lang ako mabubuhay. Buhay pa siya at mas mabuti pa kaysa sa iba. May nangyaring aksidente, tumagilid ang sasakyan. Ang kapal ng fog. Siguradong hindi nila nakita ang daan. Dok, kumusta na ang tatay ko? Nabasag ng salamin ang kanyang carotid artery nang tumagilid ang tren. Dagdag pa, mabilis na bumababa ang temperatura ng pasyente, ikinalulungkot ko. Anong ginagawa mo, delikado sa labas? Pumunta ka at iligtas ang tao. Hindi ba't titingnan na lang natin silang mamatay sa labas? May tao pa ba sa loob? Buti na lang ay mga sugat lang sa balat. Ate, kumusta ka naman? Wala, ayos lang ako. Naiipit ako dito. Kaunti lang namang ulap yan. Walang anuman, lalabas lang ako para umihi. Ano to? Huwag kang lumapit. Tulong. Su Wanlin. Yung bilis at lakas ng anino. Hindi ito tao.
Siksiyaw-haw sa labas. Ano bang meron sa labas? Huwag kang matakot, walang masama. Siguradong nagkamali ka ng narinig. Nakita mo na. Napakabilis. Siguradong isang mabangis na hayop. Huwag kayong magpakatanga. Maghanap ng mga bagay para takpan ang mga bintana at pinto. Ano na ang nangyari sa babaeng nakulong sa loob? Nawala si Laoli. Wala rin ang asawa ko. Parang may narinig akong tumatawag sa akin sa labas. Asawa ko iyon. Asawa. Nabaliw ka na ba? Iyan ay mga halimaw. Yung grupong mga halimaw. Pinalibutan nila ang service area. Papapasok na sila. Huwag matakot, kayang-kaya pa ng pinto. Bilisan, humanap pa ng ibang bagay para harangan. Nakatuklas ng mga gamit na pangtuol. Iimbak ng 5 minuto para makuha ang kalidad na ibabalik. Tanggalin ang metal na estante sa tabi. Gamitin ang pinto na pinatibay. Makinig ka sa kanya, Xiaohao. Dalhin mo ang ilang tao para tanggalin ang estante. Ang iba ay ilipat ang mga bagay na kayang dalhin, bilisan. Sisihan, buti na lang mabilis ang reaksyon ninyo. Kung hindi, kakainin din tayo ng mga halimaw na iyon. Masyadong makapal ang fog, mga halimaw iyon. Gumagalaw lang ito kapag gabi at makapal ang hamog. Ako si Yusihan. Su Wanli. Makikipagtulungan ka ba? Pwede. Simula ngayon, hindi lang tayo. Kailangan magkaisa ang lahat. Makinig kayong lahat sa akin. Hindi pa natin alam kung ano ang nangyayari sa labas. Pero kung hindi tayo magkaisa, lahat tayo ay magiging mga halimaw. Tama ang sinabi ni Kuyaksu. Nakikita niyo naman ang nangyari sa hindi nakinig at lumabas. Lahat kayo nakita niyo, di ba? Susunod. Kailangan nating kumilos ng may organisasyon at plano. Mama, gutom na ako. Nga. Isang buong araw at gabi na tayong walang pagkain. Disney, mag-isip ka ng paraan para sa atin. Basta makahanap tayo ng pagkain at tubig. Susunod kami sa iyo. Pagkain at pinagkukunan ng tubig. Ang mga ito ay maaaring muling likhain sa walang katapusang espasyo. Kung basta-basta natin itong ilalabas, mas lalo lang tayong magkakagulo. Kailangan munang unti-unting itaguyod ang ating kredibilidad. Bakit hindi tayo maghiwa-hiwalay sa pagkilos? Mga kaibigan, nandito tayo sa service area. Maraming mga tindahan at nagtitinda dito. Bakit hindi tayo bumuo ng mga maliliit na grupo? Maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Maganda ang iyong mungkahi. Ngunit ang tagapagligtas ng huli ay hindi ganoon kadali. Gusto mo bang makisama muna sa amin? Mula sa pagtanggol sa mga halimaw kanina. Hindi lang maganda ang batang ito, mahaba pa ang mga binti. May talino rin siya. Maari tayong makipagtulungan. Sige, sama-sama na tayo. Ang paghihintay ng ganito ay hindi solusyon. Sino ang makakakuha ng pagkain? Kailangan ng kaunting pantay-pantay. Ako si Liang Yukai. Maaari akong bumili ng mataas na presyo. Hanggang ngayon ay nagpapakita ka pa ng iyong dalawang amoy na pera. Sino ang hindi nakakaalam na sa katapusan ng mundo, ang pagkain ay buhay? Hintayin mo ang 2 araw pa. Yung mga kalat mo, baka hindi na maging toilet paper. Hindi ba't iniisip ko rin ang lahat? Gusto ko lang makakuha ng mas maraming supply. Sistema ng pag-imbak ng asim na repolyo at karne ng baka na instant noodles. Quantum Tech asim na repolyo at karne ng baka na noodles. Nakatukoy ng mga pangangailangan sa buhay, instant noodles. Asim na repolyo at karne ng baka na noodles. Asim na repolyo at karne ng baka na noodles. Asim na repolyo at karne ng baka na noodles. Asim na repolyo at karne ng baka na noodles. Kung imbak ng 0 minuto, makakakuha ng 20 beses na balik, asim na repolyo at hilaw na karne na noodles, asim na repolyo at karne ng baka na noodles. Kung imbak ng 0 minuto, makakakuha ng 20 beses na balik.
O ting mag-imbak ng 1-0 minuto para makakuha ng 20 beses na balik face, 25%. Datan mag-imbak ng 1-0 minuto para makakuha ng 20 beses na balik o echel. Mag-imbak ng 1-0 minuto para makakuha ng 20 beses na balik. Kumpirmahin. Kumpirmahin. Kumain ka. Salamat sa iyo. Ikaw ang tagapagligtas namin ng anak ko. Ang backpack niya ay nakalailay. Hindi kayang itago ng damit ang 2 kahon ng instant noodles. Paano niya nagawa yon? May mga alituntunin sa daan, kapatid. Dapat lahat ay may bahagi. Ilabas mo ang laman ng bag mo para maibahagi sa lahat. Hindi pwedeng ikaw lang ang maging santo. Hahayaan mo kaming mamatay sa gutom. Zhao Hu, anong gusto mong gawin? Kanina, nung bumangga yung halimaw sa pinto, nakatago ka sa likod. Ngayon, sa paghahati ng pagkain, ikaw pa ang nauna. Si Zhongli, hindi ito tungkol sa iyo. May sarili siyang pagkain. Nakatago. Gusto ba niyang makita tayong lahat na nagugutom? Sinigang na baka. Sinigang na baka na may pritong repolyo, sinigang na baka na may pritong repolyo, sinigang na baka na may pritong repolyo, baka na noodles, sinigang na baka na may pritong repolyo, sinigang na baka na may pritong repolyo. Baka na noodles, sinigang na baka na may pritong repolyo. Kung gusto mong kumain, kunin mo. Ito na ang huli kong supply. Ngunit pinapayuhan ko kayong mag-isip ng mabuti. Pagkatapos ng pagkain na ito. Saan ang susunod? Sa pamamagitan ba ng pagnanakaw o sama-sama tayong mag-isip ng solusyon? Kung gusto mong mabuhay, huwag kang gumawa ng mga bagay na magpapahamak sa sarili mong pamilya. Beef noodles na may mustasa, unahin ang matatanda, bata at mga sugatan. Beef noodles na may pickled vegetables. Ang galing, talaga namang kahanga-hanga. Tama ang sinabi ni Kuya Xu. Dapat magkaisa ang lahat. Pero kailangan din ng isang leader para magkaisa, hindi ba? Ako si Liang Yutsai. Walang kakayahan si Xu na magpalit ng mga bagay. Ngunit may totoong bagay ako sa aking kamay. Ano ang magagawa ng ilang lata ng instant noodles? Para sa mga gustong mabuhay. Para sa mga gustong kumain ng mabuti. Sumama kayo sa akin, si Liang ay may kakayahan. Basta't makikinig kayo sa akin. Tinitiyak kong lahat ay magkakaroon ng makakain. Tama si Boss Liang. Sa katapusan ng mundo, ang mga supply ang hari. Haha, kasundo kita. Nakita mo ba, Xuan Li? Ito ang realidad. Sa katapusan ng mundo, ang mahihina ang pinapalayas. Yung teorya mo ng pagkakaisa. Wala kundi laruan para sa mga bata. Ano ang gagawin natin, Xu? Baka pwede kong akyatin at turuan ng leksyon yung tusong negosyante. Huwag magmadali, bagong nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Magbigay daan, magbigay daan. Magaling ang militar. Militar na pagkain, masarap na militar na pagkain. Su, ayon sa iyong utos. Nandito na lahat ng bagong natuklasang supply. Hindi nagkulang ng mga puntos. Wow! Mga rasyon ng sundalo, mga rasyon ng sundalo, itong batang ito, mga rasyon ng sundalo. Mahirap ang rasyon, mga rasyon ng sundalo, mga rasyon ng sundalo, itong batang ito. Mga rasyon ng sundalo, mga rasyon ng sundalo, itong batang ito, mga rasyon ng sundalo. Saan mo nakuha ang napakaraming ito? Mula sa rasyon ng sundalo, pang militar. Mas mabuti ito kaysa sa mga sibil na gamit ko. Kagamitan ng militar. Tapos na, ngayon ay napakalaking kahihiyan. Nawala na rin ang tiwala ng tao. Tama nga ang kapatid na si Xu. Si Xu Wanli ay astig. Ang kuya ay napakahusay. Sabi ko na, kailangan ang pagkakaisa para mabuhay. Ang mga gamit na ito ay hindi sa akin, Xu Wanli. Ito ay para sa lahat. Ang mga materyales na ito ay kanilang dinala pabalik sa kabila ng panganib. Kaya ang pamamahagi ng mga bagay na ito ay dapat nating pagdesisyonan ng sama-sama. Tulad ng dati. Unahin ang mga matatanda, bata at mga nasugatan. Mabuti, kapatid Su, napakamakabayan mo. Handa akong isakripisyo ang buhay ko. Susunod na ako sa iyo. Suje, ako. Ako si Zhao Hu, isang walang kwentang tao. Sa hinaharap kung ituturo mo ang silangan. Hinding-hindi ako tatama sa kanluran. Kapatid, ikaw ang magaling. May pananaw ka. May pananaw ka, Mart. Walang masama sa pagnanais ni Boss Lai ang nakumita. Ngunit sa katapusan ng mundo, mas mahalaga ang puso ng tao kaysa ginto. Ilang bagay pa ang natitira sa iyong kusina. Meron.
Mayroon pa. Boss Xu. Nasa loob ng freezer ng aking kusina ang karne at gulay. Na-donate na lahat ng bigas at harina sa bodega. Simula ngayon, ako si Liang Yukai ay susunod na sa iyo. Fiefdoms ngayon ay may mungkahi ako. Ngayon ay may mungkahi ako. Si Xuan Li ang magiging punong tagapag-utos natin. Si Liang Yukai ang bahala sa koordinasyon ng mga supply. Si Kuya Xi Zongli ang bahala sa seguridad. Sang-ayon ba kayong lahat? Sang-ayon, sang-ayon. Ganyan tayo nagkakaisa. Hindi bababa sa ito ang unang hakbang para makasurvive tayo. Nabusog na ang mga lalaki. Sumama kayo sa akin para palakasin ang ating depensa, tara na. Umulan ng nyebe, itim na nyebe. May something sa labas. Ito. Kumakain ito ng tao. Ha ha ha. Nagsimula na ang halimaw sa pangangaso. Talaga bang maiiwan tayo dito? Tatay, kumapit ka. Bakit parang yelo ang kamay mo? Gising, huwag matulog, tatay. Sobrang sakit ng kamay ko. Haw-haw, wala nang pakiramdam ang kamay ko. Kahit na nakatago sa loob ng bahay. Manipis na damit. Hindi nito kayang labanan ang temperatura na nasa ibaba ng 10 grado. Hindi pwede, kailangan nating maghanap ng paraan para magpainit. Kung magpapatuloy ito, hindi na kailangang hintayin ang mga halimaw na pumasok. Mamatay na tayo sa lamig. Nakatuklas ng maraming piraso ng damit. Maaaring isama at upgrade. Maaaring isama at upgrade. Ay maaaring pagsamahin at upgrade. Kumpirmahin ba? Kumpirmahin. Nakatuklas ng anti-group at anti-stab na leather jacket. 74 maaaring labanan ang mababang temperatura na 30 degrees power, 706. Maaaring itulak ang ringyuan, 300, 20,715 alak, tumpak na inutusan si Ren na simulan ang pagsasama-sama, 187, 170. 70.2007 benepisyo 203 at may kasamang pangunahing proteksyon laban sa mga saksak. At may kasamang pangunahing proteksyon laban sa mga saksak. Kukunin mo ba? Kukunin ko. Ginoo at ginang. Isuot mo ito. Salamat, salamat sa iyo. Bata, ito. Saan ito galing? Suot mo na ang mga spare sa bag ko, huwag nang mag-aksaya ng salita. Signal. Kaka-recover lang ng signal ng ilang segundo. Nahanap ko ang mahalagang impormasyon sa isang black website. Ang halimaw na ito ay tinawag ng ilang mga nakaligtas sa ibang bansa na Wookiee. Takot sa liwanag. Karamihan sa mga aktibidad ng grupo. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanilang mahina ay nasa ulo. Kapag tinamaan sa ulo, maaaring tuluyang patayin sila. Ulo, tama. Mark, tama ba ang ulo? Tama ba ang ulo? Sa susunod na lumapit sila, sasalubungin ko sila sa kanilang mga ulo. Wahaha, ang galing mo talaga. May signal pa, di ba? Makakapag-ugnayan na tayo sa pamilya natin. Sana makausap ko ang tatay ko. Siguradong gagawa siya ng paraan para iligtas tayo. Mama, may pagkakataon pa tayong makita si Papa. Tama ba? Ah. Ang lakas. Banggain ang ulo niya. Atakihin ang ulo niya. Nasaan ang aking sandata? Hindi pa ba? Nakatukoy na ang host ay nasa isang krisis sa kaligtasan. Bilang ng pagbabalik. Binabati ang host. Mabigat na armas, butcher's knife. Matagumpay na naibalik. Humakbang pabalik, huwag makipaglaban ng direkta. Sobrang lakas niya. Sobrang astig. Tao ba talaga yung lalaking yan? Kuya Xu, ituro mo naman sa amin ang ilang galaw. Makinig kayong lahat. Una at pinakamahalaga. Ang kahinaan ng Shonki ay nasa ulo. Sa ibang bahagi, kahit 10 beses mo itong saksakin. Basta't makakalapit pa rin ito. Pero sa ulo, isang tama lang. Tapos na ito. Tandaan mo.
Pangalawa, kulang kayo sa lakas. Ang makipaglaban ng diretso ay tiyak na kapahamakan. Pero may kahinaan si Shunki. Natatakot ito sa maliwanag na ilaw. Kapag tinamaan ng maliwanag na ilaw, mayroon itong hindi bababa sa 4 o 5 segundo na oras ng reaksyon. Parang bulag na nag-aabala. Ito na ang pagkakataon ninyo. Si Yaoling, mas matatag ang kamay mo. Maganda rin ang tingin mo. Ikaw ang bahala sa ilaw. Itutok mo sa kanyang mata. Huwag kang gagalaw. Kaya ko ba? Tandaan mo ang sandaling pinindot mo ang switch. Iyon ang sandaling mabubuhay ang iyong kasama. Si Yao Hao, mataas ka. May bentahe ka sa haba ng braso. Kapag naaaninag mo na ito, huwag mag-atubiling. Tutok sa ulo. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo para itusok ito. Huwag isipin na tumaga sa katawan. Walang silbi, tumaga sa ulo. Ang ulo ay malinaw na nakikita. CJ, maghanay kayong lahat. Ipakikita ko sa inyo ang galaw, gaya ng ginagawa ko. Ang lakas ay nagmumula sa mga paa. Ipadala mo ang lakas mula sa baywang papunta sa braso. Huwag lang gamitin ang lakas ng braso. Hindi iyan tatarak ng malalim. Sige, subukan ng bawat isa ng 5 beses. Ikot mo ang baywang. Tama, ganyan nga. Tandaan mo ang pakiramdam na iyan. Ganito ba? Kuyaksu, sapat na yata. Dagdagan pa ng 20 beses. Sanayin hanggang sa matandaan ng mga kalamnan ang galaw na ito. Hey, ay naku. Si Yaolin, bakit mo ako ginagaya? Sorry. Nag-ensayo lang ako ng pagtutok. Hahaha, ayos na. Huwag tumawa, tandaan ang pagsasanay ngayon. Kapag talagang nakatagpo ng halimaw, huwag masyadong mag-isip. Gawin lang ang natutunan. Tama sa mata, tusukin. Iba pang bagay, iwanan sa kapalaran. Mingzi. Anong nangyayari? Bakit nawalan tayo ng kuryente? Baka gawa ng mga halimaw yon. Tapos na, wala na tayong makikita. Huwag kayong gagalaw. Tumayo lang sa pwesto, huwag gumalaw. Hawakan ang kamay ng mga tao sa paligid. Si Yao Hao, bantayan nyo ang mga matatanda at bata sa paligid. Maliwanag, huwag magpanik ang lahat. Makinig kayo kay Xuje. Huwag gumalaw sa lugar. Makinig kayo sa akin. Normal lang ang problema sa kuryente. May backup na kuryente sa distribution room ni Xuanli. Alam ko, si Zhongli. Ito na. May flashlight ako dito. Sumunod kayo sa akin. Salamat, Dada, bantayan ang lobby. Pakalmahin ang lahat at huwag mag-alala. Gauss Huang, mag-ingat. Nasira ang pangunahing linya. Gauss Huang, makinig. Mag-ingat sa mataas na boltahe. Walang malaking problema. Iabot mo sa akin ang toolbox. Ah, may kuryente na. Opisyal na balita ito. Tungkol sa malaking evacuation base ng Yangsheng. Opisyal na pahayag. Ang base ay natapos ng itayo. Tinatawag nila ang lahat ng nakaligtas. May base na. Pero paano tayo makakapunta roon? Sa ganitong temperatura na nasa ibaba ng 0, yung bus natin matagal nang nakaparada. Siguradong naging yelo na iyon. Kung makakandar man ang makina, malaking tanong iyon. Kahit na umandar ito, ang kalsadang ito ay may nakakapinsalang itim na nyebe. Kailangan ba tayong magmasid na lang? Diyos ko, parang hindi na tayo mabubuhay dito. Sistema. Chunchun Mao System. Masaya akong maglingkod sa iyo. Sinusuri ang parking lot bus para sa pag-upgrade at imbakan na pagsusuri. Nakatuklas ng malaking diesel bus. Malubha ang kalagayan ng sasakyan. Oras ng imbakan, 240 oras.
Babalik sa loob ng 10 araw. Gantimpala, huling araw ng modifikasyon, all-terrain na bus. Pag-upgrade ng cold environment start mode. Pinatibay na radar para sa matinding hamog. Pag-angkop sa lahat ng uri ng terrain. Sistema ng solar panel sa ilalim ng chassis para sa auxiliary power. Nakaimbak ba ang host? Kailangan lang nating magtagal ng 1-0 araw. Napakalakas ng kakayahan nito. Siguradong mayaahon sila. Ako na ang bahala sa sasakyan. Pero kailangan ko ng 1-0 araw. 1-0 araw. Gagamitin natin ang 1-0 araw na ito para maihanda ang lahat. Mga pagkain, tubig at mga damit para sa lamig. Nandyan na ang sasakyan, kaya natin umalis anumang oras. Sa loob ng 10 araw, ibabalik ko sa inyo ang isang sasakyan na makakapaghatid sa ating lahat palabas ng lugar na ito, papunta sa base. Sinusuportahan ko si Kapatid Sue. Basta't may pag-asa tayong makalabas dito ng buhay. Huwag nang sabihing 1-0 araw. Kahit 1 buwan kaya naming tiisin ito. Maaari nating samantalahin ang 1-0 araw. Para masusing suriin muli ang service area. Baka makahanap pa tayo ng mga kapaki-pakinabang na piyesa o gasolina. Maghanda tayo. Pagkatapos ng 1-0 araw. Aalis tayo. Punta na sa base. 1-0 araw. Nasa iyo na ang susunod na hakbang, Tongzi. 30-30. Sa ganitong malamig na panahon, hindi ko alam kung kakayanin ng sasakyan na iyon. Mas nakakabahala pa ang countdown na ito, kaysa sa mga halimaw sa labas. Sobrang lamig, parang mamamatay na ako sa lamig. Pakinggan mo ang tunog. Ang bilang ng mga shenki sa labas ay tumaas ng hindi bababa sa doble. Parang nababaliw ang mga halimaw na ito. Siguro dahil sobrang lamig ng panahon, hindi na rin kayang tiisin ng mga halimaw sa labas. Magbabantay tayo sa gabi ng paikot-ikot. Kapag may nakitang butas, agad nagisingin ang iba. Ha, Kuya Hao. Medyo masakit ang tiyan ko. Umalis ka agad at bumalik. Hindi tama ang mga halimaw ngayong gabi. Huwag kang lalayo masyado. Alam ko na, lumipas na ang maraming araw. Hindi nila kayang talunin ang ating depensa. Mukhang sobra kayong kinakabahan. Lingling, ikaw ba ito? Nandito si Mama. Bilisan mo, tulungan mo si Mama. Paano mangyayari yon, Mama? Paano nandito si Mama? Lingling, ang lamig-lamig ni Mama at natatakot siya. Patibong ito. Paano magiging si Mama ito? Paano kung totoo nga? Ang tagal na. Bakit hindi pa bumabalik si Xiaoling? May mali. Noong dinampot yung lasing dati. May nakarinig din ng boses ng asawa niya. Pinaghihinalaan ko na ang mga halimaw. Ay nag-evolve na ng kakayahang mang-akit gamit ang tunog. Malaki ang posibilidad na si Xiaoling ay naakit nila. Ang pinto ng storage room sa dulo ng hallway ay gawa sa kahoy. Dito pinakamahina ang depensa. Malaki ang posibilidad na dito sila magsisimula. Pupuntahan ko. Xiaoling. Naghahanap ng kamatayan. Walang anuman, wala na. May posibilidad ba na ang mga tao sa paligid natin ay nakabihis na mga shiki? Nahanap ko ang kahinaan ng halimaw. Nahanap ko na. Katulad ng mga impormasyong nakuha ni Sister Sihan dati, ang kakaibang estruktura ng retina ay labis na natatangi. Sila ay may napakagandang paningin sa dilim. Ngunit labis silang sensitibo sa maliwanag na ilaw. Ang maliwanag na ilaw ay maaaring agad silang maging bulag. Maging ang kanilang sistema ng nerbiyos ay maaaring masira. Maliwanag na ilaw na serbisyo. Maraming malalakas na flashlight sa supermarket. Lahat ay kumuha ng mga flashlight na kanilang makita. Tinanggal ang lahat ng ilaw ng sasakyan. Gagawa tayo ng malalakas na armas. Hindi maganda, mabilis, tingnan nyo ang labas.
Pag-unlad ng pagbabago ng katapusan ng mundo, 20% natitirang 216 na oras 59 minuto 19% 1-0. Kailangan nating pigilin, huwag silang makapasok. Si Xiao Hao at ang mga tao niya ay humarang sa butas. Ay. Buksan ang ilaw. Ngayon na ang tamang pagkakataon para pumatay. SVG. Kulang na ang dami ng gamot natin. Yujai. Lalong lumalala ang lagnat ni Xidage. Namamaga na rin ang sugat. Walang antibiotic. Walang gamot pang pababa ng lagnat. Kung magpapatuloy pa ito, hindi siya tatagal ngayong gabi. %50 na ang progreso ng pag-upgrade ng boss. Sistema. Ilagay ang lahat ng nakolektang expired na gamot at halamang gamot sa loob. Saan mo nakuha ang ganito karaming gamot? At sa kalahat ay may pinakabagong petsa. Huwag nang magtanong. Mahalaga ang magligtas ng tao. Ang galing, bumaba na ang lagnat. Talagang napapanahon ito. Salamat kay Xu na nakahanap ng maraming gamot. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi tayo makaligtas. Magaling din ang ginawa mo. Kung wala ang iyong pamumuno, hindi ko kayang tapusin mag-isa. Sigurado ka bang makakabawi tayo sa loob ng 7 araw? Basta't magtiwala kayo sa akin. Babala, natagpuan ang sobrang malaking siksik na pugad sa paligid ng Yangsheng. Tumaas ng 10 beses ang densidad ng mga halimaw sa daan. Iminungkahi sa lahat ng mga nakaligtas na huminto sa paggalaw. Sistema ng abiso pagsasaayos ng katapusan ng mundo. Pag-upgrade ng bus, 40% na kumpleto. Nakatuklas ng maraming pangunahing kagamitan. Maaaring isagawa ang pagsasanib na pag-upgrade. Nakuha ang profesional na antas ng heavy tool set na pagsasanib. Suge, kahit ito kaya mo. Ano pa ang hindi mo kayang gawin? Matagal nang nandyan sa construction site. Kailangan mong matutunan ang lahat. DCJ, nakita mo ba? Tumaas ng 10 beses ang densidad ng mga halimaw sa daan. May mga sobrang malalaking pugad na lumitaw. Kailangan bang ipaalam ito sa lahat? Huwag mo munang sabihin. Walang silbi ang pagsasabi maliban sa paglikha ng takot. Pero kaya ba talaga nating makalusot gamit ang lakas natin? Hindi sapat. Gawin nating sapat ang lakas niya. Sistema. Mayroon bang paraan para palakasin ang katawan? Host, Suwanli. Lakas 1.1, liksi 1.2, katatagan 1.3, espiritu 1.5. Pansi, Dansi Daki. Lakas 1.1, liksi 1.2, katatagan 1.3, espiritu 1.5.
Pants-pansy, nakita ang overflow ng host na may 4 na digit na halaga. Nakita ang overflow ng host na may 4 na digit na halaga. Maaaring imbak at I-consolidate. I-convert sa permanenteng pagpapalakas ng katawan. Ang prosesong ito ay hindi maibabalik. Kumpirmahin ba? Kumpirmahin. Ah, may nangyari. Pagsusulong ng pag-upgrade ng apokaliptikong boss, 50%. Xiao Hao, medyo natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Mag-ingat ka. Ito ay isang uri ng isisi na shiki. Xiaoling, magandang trabaho. Walang takasan. Suji, Yujai. Natapos namin ang misyon ng mag-isa. Magaling, Jitsen. Itong tao. Parang palaging may pasa na bigat para sa lahat. Pagod ka ba? Ayos lang, mas pagod pa ako dati sa construction site. Ikaw palaging tahimik na gumagawa ng malalaking bagay. Noong naglabas ka ng maraming supply dati, akala ko isa kang ahente ng isang lihim na organisasyon. Sana nga ahente ako. Pero isa lang akong ordinaryong tao. Nagsimula na akong makisalamuha sa lipunan noong 18 anyos. Mahihirap ang pamilya ko, hindi ako masuportahan. Nagtatrabaho ako sa construction site, nagdadala ng bricks. Naghugas ng mga pinggan sa kusina. Nag-screw ng mga tornilyo sa pabrika. 10 taon, nagawa ko na ang lahat. 17 taon. Noong panahong iyon, nakikipagtalo pa ako sa lolo ko. Sinasabi kong masyado siyang mahigpit. Nangako siksuwanli sa akin. Kapag umuusad, dapat munang protektahan ang sarili. Sinasalita ko sa iyo. Ikaw rin. 4 na oras na lang bago mag-upgrade ang boss. Dito, lahat ng posibleng panganib at mga ligtas na lugar sa daan ay naitala na. Mama, mahahanap ba natin si Papa? Siyempre, mahahanap natin siya. Pagka umaga, aalis na tayo patungong Yangshin Base. Natapos na ang pagbabalik ng modified na boss para sa katapusan ng mundo. Binabati kita, host. Naka-install na ang modulo para sa napakalamig na kapaligiran. Naka-install na ang radar para sa pag-iwas sa makapal na hamog. Pinalakas na ang depensibong armor. Na-upgrade na ang all-terrain na chassis. Naka-install na ang solar auxiliary power supply system. Wala nang araw bago pumunta sa Yangshin Shugu ang base. Grabe, ito ba talaga yung luma nating sasakyan? Mukhang tangki ito. Itong bakal na ito. Itong gulong. Broksu. Talaga namang kahanga-hanga ka. Ang galing ng mga sundalo. Si Boss Liang ay nagdadala ng mga materyales ayon sa plano. Lahat ay umupo sa kanilang mga upuan mula sa pagdating. Ilagay ang seatbelt. Oh, oh, oh. Lahat ay perpekto. Nakumpirma na ang ruta ni Xu. Huwag mag-alala. Handa na si Xu.
Humawak ka ng mabuti. Umalis na tayo. Nasa harap ang isang mahabang pababang daan. Mag-ingat sa pagkontrol ng bilis ng sasakyan. Masyadong mababa ang temperatura. Maaaring nagyelo ang kalsada. Mingzi. Ah. Mababa na tayo. Su Wanli. Wala na. Halos nagka-aksidente. Parang lalabas na ang puso ko. Hihe. Babala sa unahan 500 metro. Nakatuklas ng maraming gumagalaw na init na pinagmulan. Hindi mabilang ang bilang. Sila ay mga Shinki. Pinagharangan nila ang highway. Shit, talagang naghihintay sila sa atin dito. Wala na tayong magagawa. Kailangan nating dumaan. Lahat, isuot ang seatbelt. Kuyaksi, ihanda ang malakas na sandata. Kakaunti na lang at lalabas na tayo. Ah! Mababagsak tayo, tulungan niyo ako. Walang gagalaw. Panatilihin ang bigat sa likod ng sasakyan. Wala ng oras, bilisan mo ang sistema. Bigyan mo ako ng fusion upgrade. Nakatukoy ng pampasabog. Nasa proseso ng pagsasanib at pag-upgrade sa metal na tubo. Binabati kita, host. Binabati kita, host, nakakuha ka ng Directional High Explosive Armor Piercing Mine. Multiplier 3. May sapat na lakas upang pasukin ang kalahating metro na makapal na bakal. Umalis na ba ang halimaw? Sino mang gumalaw sa kanya ay naghahanap ng kamatayan. Suwanli, anong balak mo? Nasa labas ang halimaw na 3 palapag ang taas. Hindi ako mamamatay. Walang makakagalaw sa isang hibla ng buhok mo. Sobrang labis ng depensa dito. Hindi pwedeng makipaglaban ng diretsyo. Ang kahinaan ni Xuanli ay nasa puting batik sa kanyang tiyan. Nakuha. Aba. Mamamatay ka. Ang astig ni Kuyaksu. Hahaha, hindi mo ba iniingatan ang buhay mo?
Matibay ang buhay, hindi mamamatay. Magpahinga muna tayo, lahat. Tuloy natin ang biyahe. Tingnan nyo, may sasakyan doon. Parang may tao pa. Huwag huminto, sino ang nakakaalam kung mabubuti ba sila? Paano kung ito ay isang bitag? Nga, mahirap na nga tayong makaligtas. Paano pa natin maaalala ang kanilang buhay o kamatayan? Ano ang tawag sa hindi pagtulong sa mga nangangailangan? Iilan lang sila. Natatakot pa ba tayo? Tumulong. Huwag kang lumakad pasulong. Sa harap, sa harap. Nakatigil ang daan, gusto lang naming tumalon doon. Ngunit hindi namin nakita ng maayos at tumagilid ang sasakyan. Buti na lang buhay pa. Ngayon tapos na tayo. Wala nang daan. Kung mag-ikot, kailangan naming maglakbay ng daan-daang kilometro. Ang gasolina at pagkain ay parehong problema. May paraan ba? Pero basta makahanap ng materyales sa konstruksyon. Sigurado akong masosolusyonan ito. Hindi na pwedeng maghintay. Kapag naghintay tayo, tiyak na mamatay tayo. Magdadala tayo ng tao sa mga bahagi at magbabantay sa bus. Iyan ang ating daan pabalik. Pupunta ako para hanapin ang mga materyales sa konstruksyon. Baka kaunti lang ang tao, tahimik. Sasama ako sayo. Kilala ko ang mga insulasyon para sa steel structure. Mabagal kung mag-isa lang ako maghanap. Sasamahan din namin kayo. Mas maraming tao, mas maraming kamay. Hindi ako pwedeng palaging nakatago sa likod. Kailan tayo aalis? Masihadong delikado ito. Bantayan ninyo ang boss. Hintayin ninyo kaming bumalik. Kanina, nakita ko ang karatula sa kalsada. Ang steel roofing ay nasa B-zone. Ang insulation cotton ay nasa warehouse ng T-zone. Ah. Tumakbo papasok sa B-zone. Si Xiao Hao at Xiao Ling ang bahala sa kaliwang daan. Si Park Hyun-yaong ang magbabantay sa likod. Hyun-yaong, umiwas ka. Ah. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Lumayo ka. Pumasok sa bodega ng mabilis. Mukhang hindi na ito maitatago. Paano ito posible? Saklolo, bingi ba ako? Kaya pala lagi kang may pagkain. Ito ba ang iyong lihim? May dalang espasyo.
Gaano na katagal ang activation? 20 araw. 3,000 kubiko. Sapat na. Sapat na para mapuno ang lahat tayo. Pag-asa na mabuhay. Huwag ka nang magtanong pa ng iba. Hindi mo ba naisip na ako ay isang halimaw ilang beses? Iniligtas mo kami ng 7 beses. Ang natitira, pag nabuhay pa tayo, saka na lang pag-usapan. Isipin mo na lang na wala akong nakita. Alam ko lang na si Juan Lige ang buhay namin. Papapasok na sila. Maghanda sa pag-atras. Hindi ko alam kung kumusta na si Zhong Shuje. Parang may hindi ako mapakali sa loob. Si Loyal at si Uncle Wealth. Nandito na kami. May init pa ang dugo. Kakaibang yari lang. Loyal ah. Uncle Wealth, nasaan kayo? Bro Wanli, tingnan mo ito. Ito ang hairpin ni Rija. May mga ngipin ng halimaw dito. Sila ay inatake. Ngunit dapat may nakaligtas. Naiwan ang mensahe. Bakit sa ika-18 palapag? Saan ba may ika-18 palapag dito? Nandoon si Rija. Gusto kong iligtas siya. Hindi lang ikaw. Hindi rin kami susuko sa bawat kasama. Pumunta tayo para hanapin sila. Ha 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 ha. Ito ang mga bakas ng kamay ni Zhong Shu. Tatay Ma. Huwag nang tumingin, magpatuloy na. Ruijia. Si Yanying, tumayo ka. Naghihintay pa siya sa atin. Tumakbo pataas. Pumapatay. Si Yaoling, umiwas ka. Mamatay ka. Ha ha ha. Habulin mo. Hawakan mo ng mabuti. Pagkaalis nyo, may dumating na isang malaking mutant. Siya, marunong siyang makipag-usap. Ginagaya ang tao.
Sumigaw siya ng tulong gamit ang boses ni Xianing. Sabi niya, patay na kayong lahat. Si Guruija ay nagmadaling tumakbo para buksan ang pinto. Pagbukas ng pinto, pumasok sila ng sabay-sabay. Agad na napunit ang accountant ng kabayo. Sinira nila uli ang bote ng alak at nagsindi ng apoy. Dahil dito, napaatras sila. Napaatras sila. Si Guruija ay hinila palayo. Nagsikap kami para maibalik siya. Buhay pa siya sa loob. Jiang Yu. Mga residente sa ika-18 palapag. Ang mga residente ay hindi mga nakaligtas. Gaano na kayo katagal dito? Mula pa sa unang araw ng katapusan. Magandang kutsilyo. Salamat sa pagligtas kay Songsu. Basta, walang anuman. Narito, ipapakita ko sa inyo ang isang bagay. Tingnan ninyo ang gusali sa kabila. Nagmamasid sila dito. Nasa paligid sila ng 12 araw na. Ngunit hindi sila makalapit kahit isang hakbang. Bakit? Ano bang meron dito? Anong kinalaman mo dito? Ngayong gabi, babagsak ang temperatura sa -50 degrees. Maaari kayong manatili hanggang bukas. Bukas ng umaga, umalis na kayo. Pumunta rin kayo sa Science Base. Ang hindi pagpunta sa base ay mas malaking kulungan. Pero puno ng mga halimaw sa labas. Natatakot ang Shonki sa isang bagay. Ang takot ng mga buhay ay makakaakit sa kanila. Ngunit ang ika-18 palapag ay kanilang bawal na lugar. Ang bag mo. Mailihim ka rin. Sino ang walang ganun? Sumama ka sa amin sa Yangsheng Base. Marahil narito ang sagot na hinahanap ninyo. Iba ang aming landas. Iyan ang inyong landas, hindi akin. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Ang Shonki ay hindi katapusan ng mundo. Sila ay mga bantay lamang. Siksuji. Sabi mo si Jiang Yu. Ano ang hinahanap niya? Sabi niya, si Shenki ay isang bantay lang. Ang gasolinahan, Siksuji ay nasa gasolinahan. Malapit nang maubos ang gasolina natin. Ito ay talagang isang lifeline. Si Xiaohao ay nagbabantay. Sila uli ang ay bababa kasama ko para tingnan. Si Han ay handang tumulong anumang oras. Walang natira, lahat ay naubos na. Ang langis ay hinaluan ng maraming dumi at inilagay sa bus. Diretso nang nasira ang makina. Hindi na tayo makakalabas sa bundok na ito. Huwag magpanik. Maghanap pa tayo kung may iba pang magagamit. Mababang kalidad na gasolina. Sakto lang para sa imbakan at pagbabago sa espasyo. May mga bagay na kumakalat sa itaas.
Tito, huwag niyo kaming saktan. Ah. Ito ay kagat ni Shanky. Napakabilis ng pagkalat ng impeksyon. Wala na kaming masyadong espesyal na anti-inflammatory na gamot. Walang mangyayari. Nandito ako, ililigtas ko kayo. Yusihan. Nag-imbak ang sistema ng mababang kalidad na gasolina. Ienue, Laoliang. Lumapit ka at kumuha ng gasolina. Saan galing itong napakagandang langis? Suje, para kang Diyos. Nakatago ang atake ng kaaway. Nandyan pa ang bus sa labas. Napapaligiran tayo. Tibayan mo. Unahin ang mga matatanda at bata. Ang atake ng halimaw ay may epekto ng pag-ielo. Natatakot ang yelo sa apoy, Xiao Hao. I-stack ang mga karton sa pintuan. Tulungan mo ako, Xiao Lin. Mamatay ka na. Naubos na ang gasolina ng lighter. Ang pader ng apoy ay tatagal ng 1-0 minuto sa pinakamatagal. Hindi kayang sirain ng karaniwang armas ang kanyang depensa. Kailangan ng upgrade. System Fusion Upgrade. Magdagdag ng mataas na temperatura na katangian. Malakas ang sandatang ito. Pero malaki rin ang magagastos nitong enerhiya. Kailangan mabilis ang laban. Kuyaksu, tiisin mo. Tutulungan ka namin. Huwag kang lumapit, panatilihin ang firewall. Suwanli, huwag kang masaktan. Hindi pa tayo nakarating sa base. Mamatay ka na. Kumuha ng lubid, bilisan mo at itali mo ang nanay mo. Nanay, huwag ka nang magalit, natatakot ako. Ito, ang lason, ay ganap na iba sa dati. Hindi kayang pigilin ng karaniwang gamot. Nakatuklas na nakamamatay na mutasyon na lason. Na-unlock ang bagong kakayahan. Mga kondisyon para sa pag-activate ng purifikasyon ng lason. Kailangan mag-imbak ng sapat na antiviral na gamot. Naalala ko na, kanina habang naghahanap ng mga gamit, sa pinakaloob ng bodega, parang may ilang kahon ng expired na antiviral na gamot. Kahit expired na o hindi. Ngayon, kailangan lang natin subukan ito kahit na delikado. Xiao Hao, Xiao Ling. Sumama ka sa akin para maglipat. Dito na siguro ang pinakaloob ng bodega. Huwag kang matakot, poprotektahan kita. Dalhin mo ang gamot kay Xuje, bilisan mo. Su Wanli. Gising ka na. Atexi, malapit na siyang mawala. I-save ang gamot sa sistema, I-activate ang detoxification. Tapos na. Tara, puntahan natin si Kuyaksi para gamutin ang lason niya.
Ang galing mo, Kuya Ksu. Grabe, para kang Diyos, Kuya. 330. Nang. Bumalik na naman. Makakalabas pa ba talaga tayo dito? Nasugatan din ang spare tire ni Ksu kanina ng yelo. Hindi makapag-umpisa ang bus ngayon. Kailangan nating makahanap ng goma at mga kagamitan agad. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Ah! Mag-ingat ka. Napakatigas ng kanyang mga kaliskis. Walang kaliskis sa tiyan. Tumingin si Lin Xiaoling sa kanyang mga mata. Patay. Lahat ay namatay dito. Nahanap na ang materyales, Suje. Nagsasama-sama ang sistema para sa pag-upgrade. Yu Heng, sandali lang. Nasaan ang batang babae na nailigtas? Su Fangli, umalis na tayo. Bigla ang pagdating ng batang ito. Ngayon ay kasama na siya ni Shenki. Paano mo sasabihin iyon sa Chinese? Tanggapin mo na lang. Ngayon, iniwan ko siya. Bukas, maaari na kitang iwanan. Gusto mo ba? Mag-group search. Ako at si Kuya Ksu ang magkasama. Si Xiao Haolin at Xiaoling ang magkasama. Si Xi Zongshu at Liang na may talento ang magkasama. Si Park Hyun-yaong at Guru Jia ang magkasama. Dalhin ang flashlight na malakas ang liwanag. Kung may emergency, mag-ingay at mag-blow ng horn. Maliwanag. May nakita akong hindi tama, umatras ka. Suje, tutulungan kita. Pagsasama ng sistema. Mahilig sa apoy. Susuportahan ko kayo. Ito ang hairpin niya. Si Xiao Hao, nakain na ba siya? Natatakot ako. Huwag magpanik. Huwag magpanik. Ang mga bakas ng dugo ay may mga guhit. Siguradong buhay pa siya. Ang direksyong ito ay patungo sa pugad ng higanting Shenki. Mag-ingat tayo. Apo, tingnan mo ang lolo dito. Suje, ngayon na. Nasaan sila Oliang? Pupunta ako para maghanap. CJ, tulungan mo ako. Sila Oliang ito. Mabilis, puntahan natin siya. Sandali, masyadong mekanikal ang tunog na ito. Nagmumukha si Shunki na nag-aakto. CJ, tingnan mo ito. Nakatagong bodega ng mga supply. Yeswe, sila Oliang ay ginamit ng ibang tao. Pupunta ako para makipagkita sa may-ari ng bodega. Kuya, sinunod ko ang sinabi mo at inalis ko ang mga tao. Nandito ang mga supply. Pakawalan mo na ako. Hahaha, tara na. Ikaw ang pinakamainam kong pain. Bitawan mo siya. Kayo mga tanga. Akala niyo ba makakaligtas kayo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga supply? Sa loob ng ilang araw, ang buong mundo ay mapapailalim sa pamumuno ng Shunki.
Sorry, Suji. Hindi ko dapat pinuntahan ito ng mag-isa. Halos napahamak ko ang lahat. Walang silbi ang magsalita tungkol dito ngayon, si Dage. Hindi tama. Nawawala dito ang isang kahon ng mahalagang antiviral na gamot. Xiao Hao, ano ang laman ng bulsa mo? Xiao Hao. Hindi ko alam. Hindi ito sa akin. Xiao Hao, lahat tayo ay nagpakasakit para makuha ang mga gamot na ito. At ikaw ay nag-iisip na agawin ito. Wala akong, nakuha ko lang ito sa lupa. Natatakot akong magkamali ang lahat. Kaya hindi ko sinabi. Bakit hindi niyo siya pagkakatiwalaan? Si Xiao Hao ay nagbigay ng lahat para sa atin kahit ang kanyang buhay. Hindi siya gagawa ng ganitong bagay. Isang walang laman na bote na lang ang natira. Saan napunta ang buong kahon ng gamot? May isang nakatagong kamera dito, Suje, na patuloy na gumagana. Tingnan mo. Masyado akong nagmamadali. Pasensya na, hindi na dapat tayo magduda sa isa't isa. Kailangan tayong magkaisa para makaligtas. Naiintindihan ko, Suje. Matapos nilang kunin ang gamot, pumunta sila patungo sa base sa Yangsheng. 00-28 tingnan ang ruta. 00-25 makakasalubong natin sila sa abandonadong bayan sa gitna ng daan. 00-24 may mga baril sila. 00-23 at mukhang alam nila ang ating kinaroroonan. 00-27 huwag kayong magpakatanga. Huwag kayong magpakatanga. Kailangang matutunan ng lahat na gumamit ng armas. Kahit na may mga baril sila sa kabila. Kapag lumapit, kailangan kong makagat ng isang piraso ng laman. Sisi ko na rin ito dahil sa aking kasakiman. Mula ngayon, ang buhay ko, sila uliang, ay para sa lahat. Sige na. Sinasadya nilang akitin tayo roon. Ito ay isang bitag. Walang espesyal na gamot. Ang natitirang lason sa katawan ni Xi Zongshu. Maaaring sumabog anumang oras. Kahit nasa pugad ng mga dragon at tigre. Kailangan kong pumasok. Sobrang tahimik. Nakatayo lang ang gamot dito. Huwag kumilos, may amoy ng pulbura. Narinig ko, Suwanli, na palagi kang may bagong supply. Ngayon ang iyong katapusan. Bumuga ha. Tama talaga ang pagkakaalam ni Kuya Chen. Alam ko na kayong mga banal na puta. Handang mamatay para sa ilang kahon ng basura. Mga kapatid, magpakatatag kayo. Sabi ni Kuya Chen. Kunin ang sikreto ng batang ito. Sa natitirang bahagi ng buhay natin, mag-enjoy tayo sa kanlungan. Suwanli. Maging mabait at ibigay ang iyong lihim. Iiwan ko kayong buo, haha. Ipinapasok ng sistema ang bala at ang neilgon. Bigyan mo ako ng upgrade sa isang baril na kayang pumatay. Nakumpleto na ang pagbabalik. Ang high explosive energy pistol ay nakaimbak na. Suje, mag-ingat sa likod mo. Magandang trabaho. Su, tingnan mo doon. Su. Bumalik ka, may isang grupo ng mga tao na umatake sa konvoy.
Nahuli nila si Xiaoling. Bitawan niyo ako, kailangan kong iligtas si Xiaoling. Sobrang dami nila. Hindi ko siya naingatan. Xiao Hao. Kalma ka, kung pupunta ka ngayon, tiyak na mamamatay ka. Malalim ang mga yapak. Maganda ang kagamitan ng kalaban at sila ay sinanay. Ang mga yapak ay umabot hanggang sa abandonadong pabrika sa kanlurang bahagi ng bayan. Kumuha ng armas at sumama ka sa akin. Xiao Hao, wag mo akong alalahanin. Mabilis kayong umalis. Bitawan mo siya, ikaw si Xuan Li. Narinig ko na may hawak kang isang magic pot na kayang lumikha ng mga materyales mula sa wala. Huli mo siya para akitin ako dito. Ang batang ito ay may espesyal na katawan na kayang labanan ang mga toxin ng kidney key. Isa siyang napakagandang materyal para sa eksperimento. Ngunit mas interesado ako sa iyong lihim. Malapit nang bumagsak ang base sa Yangsheng. Puno ng mga halimaw ang paligid. Mayroon akong isang ganap na ligtas na silungan sa ilalim ng lupa. Basta ibigay mo ang lihim. Sumunod ka sa mga utos ko. Hindi ko lang siya pinalaya. Dadalhin ko rin kayo sa silungan. Kung hindi, walang sinuman sa inyo ang makakaligtas ngayon. Gusto mo ang aking sikreto. Maliban na lang kung mamatay ako. Akala mo ba ang ilang sirang baril mo ay kayang pigilan ako? Nakuha na ni Kuya Xu. Binigyan ka na ng respeto pero hindi mo pinahalagahan. Si Xu Fang ay nagtagumpay sa panahon ng katapusan. Hindi sapat ang lakas lang. Kailangan din ng utak. Kailangan ng impormasyon. Akala mo ba makakaligtas pa ako, si Chen Feng, hanggang ngayon? At nakapagbuo ng ganitong grupo. Ano ang batayan ko? Noong panahon ko, nag-ayos ako ng base para sa mga sundalo. Sa paligid, ang mga nakita at narinig ko ay sapat na para patayin kayo ng 10 beses. Kaya huwag mo na akong kausapin tungkol sa kondisyon. Dahil ayaw mong makipagtulungan. Hayaan mong gawing pagkain ng halimaw ang lahat ng ito. Haha. Ay naku. Ito ang hatchery. Umakyat na sa ikalawang palapag. Hindi natatagal ang depensa. Mababaliw tayo sa paghihirap. Tulungan mo ako, Xuje. Karapat dapat siyang kainin ng mga insekto. Alam ko kung paano makakalabas. May malaking ventilasyon sa basement na diretso palabas. Pero alam ko ang password. Tulungan niyo ako, dadalhin ko kayo. Sumunod kayo sa akin. Daan. Gusto mo ng mga estilo. Una, pakakainin kita ng mga oud. Dito tayo, bilisan mo. Ang likido sa kanan ay 3 beses na mas makapal kaysa sa kaliwa. Sobrang mabango. Gusto mo kaming dalhin sa pugad ng inang oud bilang pain. Tatakbo ka mula sa kaliwa. Paano mo nalaman na may ina na oud? Bantayan mo siya. Ipinapasok ng sistema ang katawan ng maliit na oud. Bigyan mo ako ng malawakang sandata. Ang laso na ito ay may dobleng pinsala. Hindi mo talaga ito maabot. Nakatukoy ng mataas na antas ng lason mula sa ina. Kailangan ng sapat na pagsipsip ng lason mula sa ina upang ma-unlock ang function ng pag-atake ng lason at upgrade ang armas. Sumipsip ng lason. Parang naglalaro ng buhay ito. Kahit na matigas ang baluti ni Xuje. Tuwing nabubuga siya ng lason, ang proteksyon sa kanyang compound eyes ay pansamantalang bumubukas. Ang mga mata ang kanyang kahinaan. Naalala ko na. Kanina sa bodega ng pabrika, nakita ko ang ilang malalakas na ilaw pang militar. Xiao Hao, Xiao Ling. Kunin niyo ang mga ilaw kay Lao Liang. Ang iba ay sumama sa akin para maghagis ng bato at akitin ang kanyang atensyon. Xuje, handa na ang ilaw. Ang sistema ay nagbigay sa akin ng upgraded bone slicing knife.
Tanggapin mo ang kamatayan. Nawala na si Chen Feng na iyon. Ninakaw pa niya ang isang kahon ng compressed biscuits at isang baril. Mabilis siyang nakatakas. Sa susunod na pagkikita, tiyak na papatayin ko siya. Thor, ang Science Distance Base ay ganap ng bumagsak. Ang Science Distance Base ay ganap ng bumagsak. Pakiusap sa lahat ng mga nakaligtas. Agad na pumunta sa Jiangxing Base na nasa libu-libong milya ang layo. Ulitin, ang Yangsheng ay nahulog na. Nahulog na ang Jiangxing. Napakatibay ng Jiangxing Base. Pero nahulog na rin. Ang Jiangxing Base ay nasa libu-libong milya ang layo. Paano kami makakaligtas? Mas mabuti pang maghintay ng kamatayan dito sa abandonadong bayan. Ang natitira lang dito ay ang kainin ng mga insekto. Kailangan nating pumunta sa Jiangxing. Suje, tumahimik ka na. Tingnan ninyo ito. Ito ang lihim na ruta patungo sa Jiangxing. Maaari nitong iwasan ang hukbo ng Shiki sa mga guho ng lungsod. Ngunit kailangan nating dumaan sa isang abandonadong base militar. Xiaojie, tulungan mo ako. Nagkamali ako, ang mga tulad mo ay hindi karapat-dapat mabuhay. Huwag mo akong patayin, alam ko ang lihim ng base militar. May mga malalaking thermobaric bomb dito, na kayang linisin ang mga halimaw sa loob ng 10 milya. Tulungan mo ako, dadalhin ko kayo roon. Dapat mong patunayan na maihalaga ang sinasabi mo. Kung hindi, itatapon kita pabalik sa ulap. Talagang nung nakikipagtrabaho ako dati. Nakilahok ako sa paligid ng base na iyon. Underground na warehouse. Tiyak na may mabigat na armas. Kung si Kuya Xu ay may warm-up missile talaga. Mas magiging ligtas ang biyahe namin papuntang Jiangxing. Ngayon ay parang inutil na siya. Hindi na makakagawa ng alon. Ipinatong nila Oxy siya sa bubong ng sasakyan at tinali. Dadaan tayo sa lihim na ruta. Target ang militar na base. Bakit parang mas nakakatakot dito, Suje, kaysa sa labas? Ang tindi ng amoy ng dugo. Lahat, mag-ingat. Maghanda sa laban. Nasa P-zone ang underground warehouse. Nasa kanya ang control panel ng mainit na itlog. Pero kailangan ng password para makuha ito. Walang silbi ang base. Tapos na, nagbago na ang commander. Nasa ititag sa kanyang liig ang password. Nandyan siya ngayon sa core control room. Patayin! Xiaojie, kami na ang bahala sa mga sundalo. Kunin mo na ang password. Pananakop ng apoy. Huwag mong hayaang lumapit ang mga insekto. Kuya Xu. Ang kahinaan niya ay nasa likod ng liig na may sugat. Nakuha na ang password. Pumunta sa underground na imbakan. Nagsimula na ang countdown ng warm duck egg. Su Wanli, ibigay mo ang lihim ng iyong sistema. Bigyan mo ako ng isa pang sasakyan. Kung hindi, sabay-sabay tayong mamamatay. Hindi tayo makakatakas sa loob ng 1-0 minuto. Ang thermobaric bomb ay magiging dahilan para maging patag ito. Sisihan, dalhin mo ang lahat sa likod ng blast door ng underground warehouse para magtago. Si Laoxi ang huling magbabantay. Ikaw naman, pursigido akong habulin ang trader. Hindi ko maibabalik ang susi. Hindi kayang pigilan ng blast door ang thermal bomb. Suje, gusto ko lang talagang mabuhay. Nasaan ang susi? Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Tulungan niyo ang lahat. Kuya Xu, bilis. Huminto ka na sa akin. Nakaligtas ako. Muli na namang nakaligtas ako. Wala na kaming sasakyan, paano tayo makakarating sa Jiangxing? Dumating na ang tunay na bug swarm. Inaayos at ina-upgrade ang sistema. Malubha ang kakulangan sa kapasidad at enerhiya. Kailangan ng malaking halaga ng kuryente upang ma-activate ang ultimate fusion function. May generator ba sa base? Mayroong military diesel generator sa ilalim ng ikalawang palapag. Ngunit naputol ang linya ng Shunki. Pupunta ako para ayusin, kailangan lang ikonekta ang pangunahing linya. At maipapadala ang kuryente sa distribution box sa lobby. Magpakatatag tayo. Bigyan ng oras si Sihan.
Huwag siyang hawakan, umalis ka. Nakakonect na, tawagan si Xu. Sumisipsip na kuryente ang sistema. Buksan mo ang pagsasama ng lahat ng bagay. Ah, ito ay ang tagapaglikha. Sumakay, durugin sila. May gumagalaw sa loob ng yelo, Xu. Ano man ang nakatago dyan, durugin mo ito. Ay activate ang pangwasak na pala. Ito ay ang nabagong yelo na panggagaya. Ninakaw niya ang ating mga gulong. Suje, natatakot ang kanyang yelo sa mataas na temperatura. Gamitin ang apoy na pang-spray. Buksan ang pang-spray na apoy ng sasakyan. Shit, masyadong malaki ang ginugol sa pagsasanib kanina. Naubusan na tayo ng gasolina. May gasolina pa sa base. Babalik tayo para kumuha. Hindi na tayo makababalik. Nahabol na tayo ng mga insekto. Nasa gitna tayo ng panganib. Si Xiao Hao at Xiao Ling ay nagbabantay sa bus. Lumaon, sumama ka sa akin. Ilagay ang mga yelo at bangkay sa sistema. At convert ito sa mataas na temperatura na gasolina. Bilisan mo, Suje. Halos ganap nang nabasag ang mga gulong. Sisihan, bumaril ka. Huminto ang sasakyan sa harap. Huwag tayong pumunta sa Jiangxing base. Doon ay pugad na ng mga halimaw. Kapag pumasok ka, tiyak na kamatayan ang naghihintay. Bumagsak na ang base sa Jiangxing. Tama, makinig ka sa payo ko. Sumama ka na lang sa amin at manirahan sa abandonadong baryo. Doon lang ang tanging paraan para mabuhay. Mga kapatid, ang ganda ng sasakyan nyo. Makinig ka kay ate, puro mutated na ang mga tao sa base ng Jiangxing. Walang natitirang kahit buto sa mga pumapasok doon. May mataas na pader at pinagkukunan ng tubig ang aming nayon. Mas mabuti kung sama-sama tayong namumuhay. Nakuha na rin ang Jiangxing. Saan tayo pupunta? Dahil sa panganib sa Jiangxing. Paano kayo naglakas loob na magtayo ng checkpoint sa malapit dito? Nandito kami para tumulong. Kung maniniwala ka o hindi. Sisihan at Xiao Hao. Dalhin ninyo ang mga kagamitan sa pagtatago. Pumunta kayo sa direksyon ng Jiangxing at mag-imbestiga. Palagi kong nararamdaman na nagsisinungaling ang babaeng ito. May sumusunod sa atin. Huwag pansinin sila. Tumingin ka sa harap. May mga buhay pang tao sa base. Ninanais ni Lina tayong lokohin. May mga nakaligtas pa sa Jiangxing base na naglalabas ng is. Hindi mo kami pinipigilan para iligtas ang tao. Kundi para sa sarili mong kapakinabangan sa mga gamit ng abandonadong nayon. Natatakot kang makihati kami, di ba? Ikaw, nagsasalita ka ng kalokohan. Patayin mo siya. Bumuga ng apoy at kunin ang kanilang sasakyan. Makasarili. Sinasaktan ang buhay ng tao. Umuwi ka na, wag na kitang makita pa. Nakakontrol na ang mga ilusyon na ito. Xiao Feng. Yan ang nakababatang kapatid ko. Xiao Feng, ikaw ba yan? Ako ang kuya mo.
Kuya, ngayon mo lang naalala. Ikaw ang kuya ko. Noong namatay ang mga magulang natin, iniwan mo akong mag-isa para magtrabaho. Nasaan ka nang nakagat ako ng halimaw? Nang nakulong ako sa laboratorio at parang ayaw ko nang mabuhay. Nasaan ka, hindi na kita kailangan ngayon. Patayin silang lahat. Kuya Ksu, magising ka. Siya ngayon ay isang halimaw. Xiao Feng, pasensya na. Noong mga panahong iyon, hinanap kita ng matagal. Akala ko patay ka na. Suje, ang kanyang mga mata ay nakikipaglaban. Ang kanyang kamalayan ay hindi pa ganap na nasisipsip. Gamitin ang pag-andar ng laso ng sistema para linisin. Sobrang bilis niya. Hindi ko siya maabot. Gamit ang car spotlight, inaalog ni Xiao Hao si Xiao Ling sa kanyang mga mata. Naiintindihan. Inactivate ng sistema ang toxin purification. I-extract mo ang toxin mula sa kanyang katawan. Kuya, Suwonli. Gumising ka na. Si Suwonli ay nilunok ito. Nilunok mo ito para sa akin. Walang silbi, masyadong malakas ang laso na ito. Hindi kayang pigilin ng espesyal na gamot. Malapit nang bumigay ang depensa. Dumarating na ang higanting Shonki. Umayos ka, ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Ano ang balak mong gawin? Ang katawan ko ay perpektong lalagyan ng lason. Maaari kong isipsip ang lason mula sa katawan ni kuya. Ngunit ang kapalit ay tuluyan akong mawawala ng katinuan. Magiging tunay na halimaw. Hindi Kuya Ksu, nagpakasakit ka para gisingin ako. Hindi mo dapat gawin ito. Ito ang utang ko sa kanya. Kuya, pasensya na. Ako ang nagkamali dati. Ipinagpalit ko ang buhay ko para sa buhay mo. Tara na. Siya ang kumontrol sa alon ng mga insekto. Huwag sayangin ang sakripisyo ni Xiaofeng. Bumalik sa base, bilisan mo. Xiaofeng, huwag. Suje, umalis na siya. Ginawa niya ito para iligtas tayo. Ganap siyang nagbago. Suje, habang naglilinis kami sa base, nakakita kami ng isang nakatagong laboratorio sa ilalim, na may kinalaman sa pinagmulan ng Shonki. Sobrang lihim. Sobrang lihim. Diyos ko, ang Shonki ay hindi isang dayuhang nilalang. O maaaring likas na pagbabago. Ano ang mga kasalanan na nilikha ng tao? Ito ay isang proyekto ng gene engineering na tinatawag na super soldier. Nabigo ang eksperimento. Tumagas ang virus. Na nagbunga ng halimaw na ito, ang Shinki. Huwag mo akong patayin, isa lang akong tagapagsagawa. Sino ang namumuno sa proyektong ito? Professor Zhang. Si Zhang Daiyan, siya ay baliw. Naniniwala siya na ang Shonki ay perpektong anyo ng ebolusyon.
Patuloy siyang naghahanap ng gamot na makakakontrol sa Shunki. Nais niyang sakupin ang mundo. 0.57-0.55. Suje, tingnan mo, nakasulat dito sa tala ng eksperimento. Ang pisikal na kondisyon ni Xu Xiaofeng ay perpektong nakakasama sa lason. Ito ang perpektong host na matagal nang pinapangarap ni Professor Zhang. Gawain, 0.53-0.55. Si Xiaofeng ay naging isang mutante. Ito ay talagang isang balak na pinlano ni Professor Zhang. Ang mga pagdurusa ng kapatid kong si Zhang Daiyan. Gusto kong ibalik mo ito ng libo-libong beses. Suje, maaaring may mga paraan sa mga dokumentong ito. Upang kontrolin si Shenki o para sa pag-aalis ng lason. Kailangan ko ng oras para mag-aral. Iwanan mo sa akin ang depensa ng base. Dadagdagan ko ang tao para takpan ang butas. Tinitiyak kong walang langaw ang makakalusot. Broxu, tingnan mo ito. Naghahanap siya ng kapahamakan. 2016 na. Mag-ingat. Kuya Xi. Ang mga Shenki na ito ay kontrolado. Sisahan ang bahala kay Lao Xi. Ako ang magbubukas ng daan. Ayusin mo siya. I-save ng sistema ang mga glandula ng laso ng mga nabagong species na nakolekta sa daan. I-level up mo ang kutsilyo ko sa pinakamataas. Dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Akala mo nanalo ka na. Kung hindi ko makuha, huwag mong asahang makukuha mo rin. Suji, umiwas ka. Tatlo. Xiaofeng, gising ka. Ako ito, Je. Shit, nalock ni Professor Zhang ang sistema. Hindi na talaga mapapatigil ang kagamitan. Bitawan mo si Xuje. Laoxi. Ipinasa ng sistema ang pangunahing gene at mga datos ng eksperimento. Bigyan mo ako ng activation ng ultimate function. Pagbuhay ng kamalayan. Anong ginawa ko, kuya? Nakatay ako ng napakaraming tao. Ayos lang, Xiaofeng. Mabuti na lang at bumalik ka. Kuya, nararamdaman ko ang lokasyon ni Professor Zhang. Dala niya ang gamot papunta sa timog na pugad. Gusto niyang kontrolin ang lahat ng Wookiee. Nahuli kayo. Nakaipon na ang aking malaking hukbo. Gipitin sila. Itigil mo ako. Hindi makakayang labanan ang sarili. Sobrang lakas ng kanyang kontrol. Hindi ko na kaya. Suje, may natuklasan ako. Yung gamot ay hindi nakapag-iisa. Kailangan itong patuloy na kumuha ng dugo ni Professor Zhang. Para mapanatili ang kontrol na alon. Ibig sabihin, kailangan lang putulin ang kanyang braso. Mawawala ng bisa ang gamot. Pero masyadong malayo. Maraming insekto, hindi tayo makadaan. Suje, nandito na kami. Nadala na namin ang lahat mula sa Jiangxing base. Patayin ang mga ito. Magandang pagkakataon, bigyan mo ako ng ultimate fusion.
Sino mang humadlang sa akin ay mamamatay. Kayo mga langgam, gusto niyong pigilan ako. Gagawin ko kayong lahat. Na pagkain ng Shanki. Pumunta ka sa impyerno at gawin mong Diyos mo. Ah, ang kamay ko. Ang pawis ko. Ang aking imperyo. Natapos na ang iyong imperyo. Nakuha na ni Xuje ang pangunahing datos at mga sample. Narito ang pinakamataas na base ng mga nakaligtas sa Hilaga. Nagtayo na kami ng ganap na ligtas na lugar. Pakiusap sa lahat ng mga nakaligtas na naririnig ang broadcast, pumunta kayo. Himalang ito talagang himala. Sa mga orihinal na datos ni Zhang Daiyan at mga sample na ito. Gaano katagal? 1,000. Hindi lalampas sa 1 buwan. Maaari na tayong magsimula ng malawakang produksyon. May pag-asa ang sangkatauhan. Nakatipon na ang unang pangkat ng mga Xuanqi Hunter. Layunin ay linisin ang natitirang mga mutant sa buong mundo. Magsisimula na upang muling makuha ang tahanan ng tao. Ngunit napanatili din natin ang pag-asa. Natapos na, sihan. Sa wakas, makakapagpahinga na tayo. Handa ka na ba? Diyos ko, Xiaohao. Saan mo nakuha ang mga ito? Sobrang hirap ng mga supply ngayon. Huwag mong kalimutan, dati akong mayaman. Kahit na ang pera ngayon ay naging papel na lang. Ngunit ginamit ko ang naipon kong bihirang lighter. At ang Swiss Army knife. Na pinalitan ko sa logistics department. Sabi ko na kahit sa katapusan ng mundo. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang kasal. Sino ang nagsabing wala? Ito ay ginawa ko gamit ang mga bala na aking pinakinis. Sihan. Sa daang ito, buhay at kamatayan. Handa ka bang makasama ako sa tahimik na buhay sa hinaharap? Handa ako. Mga kaibigan. Ngayon ay isang masayang araw. Hindi ko kailanman inasahan sa buhay ko na magiging tagapagsaksi ako sa kasal sa katapusan ng mundo. Tahimik kayo, mga tao. Sino ang may lakas ng loob na manggulo? Hindi kilala ng aking bakal na kamao ang sinuman. Salamat, Tito Xu. Salamat, Tita Yu.